Amen. Sabi po ng inawit natin, mahal na mahal kita, Panginoon. So, matitest po ngayon kung mahal natin ang Lord sa ating pong pagbibigay. Amen. Sabi po dito po sa Luke chapter 12 verses 32 to, ako yung salamin ko, nakalimutan ko. 32 to 34. Sabi po dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Pagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Amen. So, sino po sa atin yung nagwo-worry pagdating sa pera? Pera. Siyempre, tayong lahat, di po ba? Aminin man po natin o hindi. Lalo na po sa mga parents, yan. Sa mga parents na like me, yan. Siyempre, nag-worry tayo para sa ating mga anak, sa mga ipapadala po natin, di po ba, na allowance po nila, buwan-buwan. Lalo na po ako, freelance lang. Yan. At sa mga single din, baka nga mas pa, di po ba, kasi almost lahat, pati yata kamag-anak, mga kapitbahay. Ayun, di ba? Ayun. Pero hindi naman po masama na di ba, na sabi nga ay mag-ipon. Hindi naman po kinokondem ng Lord na tayo po'y magkaroon ng ating pong mga possession. Ayan. Pero God warns us sa ating pong binasa against putting our faith in money to secure the future. Kasi sino po ba, sabi nga, sino po bang although yung mga mayayaman at may pera, nadudugtungan yung buhay nila, dahil syempre may pera through chemo, mga gamot, ganyan. Pero ang katotohanan po, hindi po kayang dugtungan talaga ng pera yung ating pong hininga once na kinuha na po ng Lord yung pong ating pong mga buhay. At ang ayaw din po ng Lord is yung, kumbaga, isineset aside na natin siya. At mas inuuna na po natin yung pong, yun nga, yung pong pagpapayaman, yung pong work, inuuna na yung work, bago po ang ating pong Lord. So, let us always remember, mga kapatid, that money also fails to solve problems. So, hindi po lahat ng solusyon, hindi po lahat ng pera ay nasusolusyon. Hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan ng pera. Di po ba? Minsan, di ba, nakakalungkot kasi yung karamihan po sa atin, pag may problema, at saka lang pong lumalapit sa Lord, at pag maraming pera, ay sa pera po ang Lord. So, nakakalungkot po yung bagay na yun. Pero, lagi po nating isipin that ang Lord, siya po yung nag-turn ng impossible things into possible things. Ayan. At hindi po kayang bilhin ng pera ang kagaya po ng salvation, ng kapayapaan, hindi po yan. Mas ka pa nga, nababother ka pa nga pagka nag-alala pag marami kang pera. Kagaya ng pinoproblema natin kanina, di ba? Yun. So, yun. And another question is, what is money doing to you? Ano ba yung nagagawa ng pera sa atin? Siguro sabihin natin, marami. Di ba? Madami. Nakakabili ako ng branded na shoes. Ayan. So, marami. Kung ating pong, isipin, marami po tayong, pagdating po sa mga material na bagay, pagbabasihan natin, marami po talaga kayang bilhin or gawin ang pera. But, kung may advantages po, may disadvantages din, di po ba?
Kasi money can dominate a person's life. Kumbaga, pwede pong i-overpower ng pera ang buhay ng tao. Once po na inuna na ng tao ang pera, ay nadadivert na yung atensyon ng mga tao, especially it is a warning sa ating pong mga mananampalataya. Kasi once na na-divert na yung ating pong buhay sa paghahanap buhay, ayan. So makakalimutan na natin ng Lord, di ba, na nagbigay sa atin ng lahat. Siya po yung resources ng lahat. At sabi po ng Lord sa ating pong binasa, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Di po ba sabi niya? So sabi po niya, di ba, we must seek or mag-impok po tayo ng treasure sa kanya pong kingdom. And such treasure, mga kapatid, can benefited us. Hindi lang sa ngayon, nakasalukuyan na buhay natin, but hanggang sa kabilang buhay, di po ba? Eternal po ito. So sabi po, do not worry, for God is the one who provides for our needs. Kabisado na po natin yan, Matthew 6:33, di po ba? Na do not be anxious, sabi po niya. Do not be anxious-minded. Ayan. About anything, sabi po niya, Matthew 6:33. At tatandaan din po natin, mga kapatid, that the real measure of our wealth is hindi po yung wealth natin na dito sa mundo, kasi ito pong lahat ng ito ay pansamantala lamang. What matters is yung pong eternal. Kaya sabi po niya, di ba, huwag kayong mag-impok. So ang mas impok po natin is yung pong pang eternal, at yung pong ginagawa po natin na pagbibigay ng ating pong tithes, ng ating pong offering, ng ating pong pag-abot, ito po ay investment. Ayan, investment. Kung tayo po ay nag-i-invest sa kung ano-ano pong mga lupa or something, mga asset na yan, mas mag-impok po tayo sa God's kingdom. At hindi po ito nasasayang. At sabi nga dito po ay walang makalalapit na magnanakaw, at hindi po, ano yun sabi niya, walang makapaninirang tanga. Ano po ba yung tanga? Kalawang, parang ganon. Yung ulalo, yung ano yung kamote kaya nasisira. So yun. So yun po. Salamat po sa Panginoon sa paalala sa atin ngayong gabi na tayo po ay magbigay para po sa kingdom ng ating pong Panginoon. Sapagkat sabi po niya sa last verse na ating pong binasa, sapagkat kung saan naroon ang inyong, ano na sabi doon, Sis Ens? Ayun, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. So, saan po ba ang ating pong mga puso? Kayamanan po dito sa langit or, sa lupa or sa langit. Yun. So, purihin po ang ating Lord at let us pray po, mga kapatid. Yes, Lord, once again, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa pribilehyo na patuloy niyo pong ipinagkakaloob po sa amin na makapagbalik ng aming pong mga pasasalamat, Panginoon, through our mga tinatamasa, Panginoon, ng mga pagpapala na mula po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po kaming paalalahanan, Ama, na ang lahat po ng bagay, Panginoon, dito sa mundo ay pansamantala lamang, Lord God, at ang mahalaga po, Panginoon, ay ang mga eternal things, Panginoon. At Ama, sa mga oras po na ito, pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila sa buhay ng aking pong mga kapatid, Panginoon, na bukas po ang palad, Panginoon, na magbibigay, magkakaloob ng kanila pong mga pasasalamat, Panginoon, pagbabalik, Panginoon, ng mga tithes and offering, Panginoon, for your glory, Panginoon. At salamat, Lord God, that you have always given us, Panginoon, a cheerful heart, Panginoon, a generous heart, Panginoon, na magkakaloob, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. At dalangin po namin, Ama, na patuloy, Lord God, na
Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na laging magkaroon, Panginoon, ng puso mapagpasalamat, Panginoon. At patuloy, Lord God, na turuan niyo po kami, Panginoon, na ibigay, Panginoon, yung nararapat na para sa iyo lamang, Panginoon. At salamat, Panginoon, that you've said in your word, Panginoon, na huwag po kaming mag-worry, Panginoon, at huwag po kami maging anxious, Panginoon, about anything, Panginoon, sapagkat pangako niyo po, Panginoon, that if we seek, Lord God, your kingdom and your righteousness, Panginoon, all the things, Panginoon, shall be added unto us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga pangako, Panginoon, na tunay, Lord God, ng aming pong mapanghahawakan at napatunayan po namin, Panginoon, yan sa aming pong mga buhay, that you are the God, Panginoon, who always provide, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinagkukulang, hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. We thank you so much, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay at ang mga salapi na malilikom, Panginoon, sa gabi pong ito ay magamit lamang, Panginoon, para po sa inyo pong kalwalhatian, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen.